everyone! Today, magtatakol tayo about purlins. Purlins na problem. Based dito, no? May configuration tayo dito na light grade steel channel was used as a purlin of a truss. And the top port of the truss is inclined with 1 vertical and 3H distance. So, paano ba yan? So, if this is my roof, ayan. If ganyan yung roof ko, may angle theta yan. Napakapangit ng drawing, sorry. Yung slope dito is just simply 1:3. Ayan. At para makuha yung angle na yan, we just simply find its inverse, no? Inverse ng 1 at 3 dyan. So 1 divided by 3. Kasi it's equals to inverse niyan. Inverse ng 1/3. Anong makuha natin ang sagot is 18.43. 18.43 degrees. Wait, lakihan ko nga yung size ng calculator ko dito para makita, para maklaro. So, yung configuration dyan is pasintabi muna sa drawing. Hindi I'm not used to draw using this type of pen talaga. I mean, it's my first time using this pen. Light grade daw, no? Steel channel. So, I-assume ko na lang na I-beam yan. Hindi I-beam, I-channel. Parang ganyan. Parang ganyan yung configuration niya dyan. Ayan, tsaka may sinabi daw siya dito na distance between trusses is equals to 3 meters. Ayan. So, meaning yung length dyan from truss to truss dito sa installation ng purlins is 3 meters yan. At yung spacing center to center is 1.2 meters. Itong purlin na daw to, may weight daw yan na 71 Newton per meter. Ayan, drawing tayo ng axis dyan. Ayan. May weight daw siya na 71 Newton meter. So, saan ba nag-act yung weight dyan? Nag-act siya doon sa centroid ng section. Kasi nga, self-weight yan eh. Self-weight yan ng beam. Always yan kapag self-weight yung nakastate dyan sa problem is nasa centroid talaga yan ng section natin. So, ayun. So, yung i-draw ko yung purlins ulit. So, like if ganito yung purlin natin, ayan. Ganito yung purlin natin mga idol. Ayan, at ito yung mga reference point natin. Yung weight dyan is nasa center. Yan yung weight. Tsaka may sinabi no na yung dead load including the roof materials is 1,200 pascals. So yung dead load dyan is 1,200 pascals or Newton per meter squared na lang. Tsaka yung live load dito is 1,000. May sinabi din rin siyang wind coefficient, no? Like my wind load, wind is equals to 1,440 Newton per meter squared. At yung coef dyan, yung coefficient sa dalawa, which is yung leeward at saka windward, is 0.6 at 0.2. Leeward tsaka windward, dito ko na lang isusulat 0.6 at 0.2. By the way, yung windward is pressure yan.
pressure yan. Pero yung leeward is suction. So ano ba ibig sabihin yan? So let's just say nga may drawing ako dito na bahay, no? Ayan, hindi. Ayan. Ayan. Yung direction dito ng hangin papunta dyan sa wall, at least dito papunta dito sa bubong natin, yan yung windward. Pero kapag nagpo-flow siya dyan, ayan, dyan, naging ganyan yung direction, kasi nga yung direction ng hangin is pa ganito, pa suction, yan yung leeward. So yun, no, masintabi na talaga sa drawing, pero hindi talaga ako marunong dyan. So, may sinasabi daw dito na ang subrods are placed at the middle thirds. Tsaka Fy is equals to 350. So, ano ba yung configuration dyan? So, meaning, if I draw ko yan dyan sa simply supported view. Yan. For example, ito daw yung UDL. May dalawang subrods doon na apply dito, the span of a third points. Diba, subrods are placed in the middle thirds. Yan yung ibig sabihin dito, yung middle thirds. Ayan, dalawang subrods na apply dyan. Meaning, yung bending moment dyan para sa ating x is 1/9. Tsaka yung sa y natin is 1/90. Pero, again, since LRFD naman to, hahanapin natin, hindi pala nakita, sorry. Zoom. Ito yung configuration dyan, no? Kapag sinabing yung subrods is na-applied sa middle third. Usually, yung moments dyan is just simply Wx is equals to W normal, 1/9 times W normal times length squared. And then ito, My is equals to 1/90 W tangential, weight tangential, L squared. So, ganyan. Yung, actually, since 2015 naman yung ginawa natin, well, actually, kahit 2001, case by case basis pa rin tayo, no? So, like, yung goal dito is hanapin natin yung pero para sa spacing na yan. Since hindi naman ito spacing, more on interaction value yung hinahanap dito sa problem natin, so i-disregard muna natin yan. Anyways, ano daw yung weight normal? Yung weight normal is bending about dito. Magbe-bend yan about x. If like ito yung angle ko dyan, kasi say may angle ako diyan na theta, yung weight normal ko is just a cosine of the weight na apply dito sa ating problem, which is nasa centroid, no? Tsaka yung weight tangential naman dito yan. Wt is equals to W sine theta. Ayan. The same lang yung components, para lang yung horizontal at vertical components. Where dito yung reference axis natin, at since nandyan yung angle dyan, ito magiging cosine yan yung weight normal, at saka yung weight tangential is magiging sine theta. So, ayan. Then may still yielding stress, no, nga 350. Tsaka may mga section properties na din, which is yung plastic modulus ng x at saka yung plastic modulus ng y. So yung hinahanap to dito is yung interaction ratio para sa ganitong load combination, which is 1.2 dead load plus 1.6 live load.
Yung first step ko para pag-solve dito is simply check muna natin yung yung moment capacity. Check natin yung moment capacity. So may sinasabi kasi doon sa libro ng NSCP, if yung bending about sa weak axis, no, about weak axis, which in this case, if makikita natin sa ating plastic modulus, yung weak dyan is yung pinakamaliit na um, na property sa ating section, which is yung section modulus dito at saka yung plastic modulus ng Y. So yan, about Y yan, or let's just say minor axis pala, kasi may ibang terms na sinasabing minor axis yung weak axis at major axis yung strong axis. Either way, magka-same lang yan. Kung alin sa dalawa yung malaki, yan yung major, at saka kung alin sa dalawa yung pinakaliit, yan yung minor. So yun, no. May sinasabi dito sa NSCP, actually wait. Kung ma-search ko lang, mas-screenshot ko kumbaga. Screenshot ko muna ha, para makapag-paste ko dyan. Lakyan ko muna. Ito. So according to section 506.6 of NSCP for I-shape members, like ganito, I-shape yung channel natin. And the channel member bent about the minor axis, the nominal flexural strength shall be the lower value obtained according to the limit states of yielding or plastic moment and flange local buckling. So saan ba yung limit states of yielding? Ito yung yielding. Kasi ginagamit dito is yung plastic modulus. And dito naman yung flange local. Compact naman yan since yan yung first assumption natin, which is compact. So yan na. Hindi pala, sorry. Para yung whole equation pala dito is para sa flange local. Sorry. It's been a while since I studied this code. Both pala dito is yielding. Para yan sa yielding. Pero if gusto nyo talaga malaman yung equation sa flange local buckling, ito yan. Yung reference ko dito is Structural Steel Design by Sir Panzer Gilisanya. Dito ko nakukuha yung mga codes at least. So ayan, no. If yung shape mo daw is non-compact, dahil nga sa width ng thickness to ratio of the strength, ito yung equation na gagamitin natin. Pero since purlins naman yan, hindi muna natin yan i-mind, no? Kasi all of the time compact talaga yung purlins. Or at least yung nakikita natin na problem doon sa board exam natin, since ito lang yung mostly ginagamit na analysis dyan. So hanapin lang natin yung pinakamaliit dito sa dalawa. So ayan, no. So yung MY dyan, MNY is just simply minimum ng, actually wait, 0.9 times minimum, ayan, 0.9 times minimum ng dalawa, no. Ano ba yung kwan dyan? Yung first, di ba? Fy zy tsaka 1.6 Fy sy. Ayan. So yung phi MNY dyan is a simply 0.9 minimum ng 350
times 7.7 times 10 raised to 4 kasi yan man yung section modulus ng ano tawag dito ng plastic modulus rather. Plastic modulus ng ating channel, di ba? Dito based sa ating based sa ating properties. So ayan. Tsaka dito 1.6 times 350. Then yung SY dyan is ano ba yung SY dyan? 1.18 times 10 raised to 4. Teka lang, namali ako ng sulat, no? Actually, hindi yan 7.7 but 2.10 pala. 2.10. Ayan. 2.10. 350 times 2.10. 2.10 times 10 raised to 4. Ayan. Then, bracket ito. Sorry. Bracket yan kasi i-multiply pa natin yan ng 10 raised to 6 para maging kilonewton meter yung moment natin. Yung unit natin para sa ating moment. So, yung VMNY is equal to, ayan, i-input natin yan sa ating calculator, makukuha natin is 0.9. Resize ko muna. Oops. Yung calculator pala, i-resize ko muna. Kasi hindi nakita yung sinulat ko dyan. Ayan. Ito. 0.9 times apps min. Ayan, gamitin natin yung min function sa calculator. 350 times 2.10 times 10 raised to 4. Hindi alpha x yan. Ay, di shift x. Ayan. Then 1.6 times 350 times 1.18 times 10 raised to 4. Ayan. Multiply natin yan sa 10 raised to negative 6. Ba't nagsisintax yan? Wait lang guys, parang need ko pa talaga ano? Ayan, parang need ko pa quantify muna yung lahat ng ng multiplications dito. Nakalimutan kong magsulat, sorry. Ito, yan. Nagsisyntax error pa rin. Baka nasubraan. O, ayan. Ito, yung MNY natin dyan is 5.95 kilonewton meter na lang mga idol. Tsaka yung MNX dito, about strong axis FY 0.9 FYZX na lang yan. So 0.9 times 350 times 7.7 times 10 raised to 4 times 10 raised to negative 6. Ayan, para maging kilonewton meter yung value natin dito. So ayan, 24.255. 26 na lang. Sulat ko muna dyan yung numerical values times 7.7 times 10 raised to 4. Ito. So may nominal may capacity na tayo, no? May value tayo para sa ating moment capacity ng purlins about bending about sa MY at saka bending about sa MX. Then ang next step ko i-compute is yung weight. Duplicate ko muna yan kasi i-delete ko yung slide dito. Ayan, delete ko muna yan. Delete ko to. Ayan. Ito, tsaka ayan.
matitira lang dito sa ating next slide is ito lang. Ayan na. So yung gagawin natin dyan is yung weights. Ayan. Ito hirap to i-decipher no kapag first time mo talagang ma-encounter yung type na problem nito. Kasi most of the time may ibang cases talaga nag-act yung centroid yung weight ng purlins natin, no. Pero what if sinabi talaga na what if may top load dito? Dito na what if may loads daw na apply sa taas. Saan yung sorry. Loads daw dito na apply sa taas. Ayan. Ayan dyan. Now that is the case dito sa roof load natin. Yung dead load natin na roof load. Kasi sinabi naman dito sa problem, di ba? Na dead load including the roof materials. So meaning dyan, kasali na dyan yung materials ng bubong. Kini-carry dyan dito sa purlins. So ayun yung configuration niya. And then that also means na yung weight tangential natin is may i-multiply tayo dyan ng 2. Bakit may i-multiply tayo dyan ng 2? Kasi diba, yung sa equation natin ng interaction diagram is ano ba tawag dyan? Ayan. Hindi. MUX, yung sa interaction diagram, interaction equation pala, diba yung formula dyan is nakaganito. Diba nakaganyan yan? Yung MUY, pwede ito ma-decompose into dalawa. Which is yung load na nasa centroid tsaka load na nasa top. Ayan. So meaning MUY 1 MNY plus ito dito marireduce to ng 1/2 ng section modulus ng moment. And kapag idadala ko to sa taas, magiging 2 MUY yan, di ba? Ito nga term, magiging 2 MUY over P MNY. Kaya pwede natin sabihin na pwede na natin yan i-multiply yung 2 doon sa pagkukuha natin ng weight tangential, no? Kasi dahil nga kapag i-simplify ko yan, magiging ganito yung may ganito yung expression natin. And by the way, yung the reason talaga dyan na i-reduce into 50% yung capacity dyan sa bending moment about Y kapag nasa top load nasa top yung load para sa pag-apply sa purlins is because yan. Dahil magkukos yan ng torsion at saka hindi yan sa shear center na nag-occur yung natin yung loads. So meaning dito yan. At yung magbe-bend lang dyan is pag ganito lang yung bend niya. Dito sa ating purlins. Draw ko nga. Diba? Ito yung configuration dyan para sa bending about Y. Diba pag nakikita nyo dyan, if for example yung weight tangential ng dead load yan yung na-compute ko, diba yung bending dyan is parang pag ganito lang, tsaka hindi yan magbe-bend dito kasi walang load na. Pwera na lang if nasa center yan, kasi no need na talaga yan i-reduce ng 50%. Compute na natin yung weight normal. So weight normal is equals to okay naman siguro na i-convert to into kilonewton per meter para ma-gets natin.
para makukuha natin yung mga moment in kilonewton meter na. So 71 plus ito yung dead load natin 1.2 plus yung live load nga 1.6. Ay actually hindi pala no. May factor pa, may factor load pa din. Sorry. Ayan, pa-factor load ko muna to. 1.2 1.2 1.6. Ayan. Bakit hindi ko muna to i-consider? Kasi yung sa first question is what yung kwan lang yung 1.2D at saka 1.6N. Ayun. So 71 divide ko yan sa 1,000 times 1.2, equate ko yan 0.0852 kilonewton per meter. Yung dito naman maging 2.4 hindi 2.4 pala, it's 3.6 something, I don't know. 1.44, sorry, 1.44 pala. Or simply kilopascals. Ba't ko pa sinulat ng ganyan? Kilopascals. Dito magiging 1.6 lang yan, 1.6 kPa. Ito. Ayan. Yung daw hinahanap is 1 daw, no? 71 Newton is based on 1.2 center. So pwede natin yan i-convert yung dead load to live load. Multiply natin yan ng 1.2. Pero doon na yan sa pag-calculate natin sa ating weight normal at saka weight tangential, no? Ito. Yung weight normal is equivalent yan sa 0.0852 plus 1.44 plus 1.6 times yung spacing ng 1.2 cosine 18.43. So yung Wn dyan is equals to 0.0852 plus 1.44 plus 1.6 times 1.2 cosine 18.43. Ito makukuha natin 3.54. 2 decimal places muna. Except na lang dito. Ito 2 decimal places ko na lang para madali lang yung computation natin. Kilonewton per meter. Tsaka dito sa tangential, no? Sinabi bang nag-apply ba sa loads yung live load? Toto eh. Ayan. Yun. Ito, sige. Parang nag-apply na. Apply yan sa top load. Kasi live load yan. Kasi pero hindi naman yan sinasabi na nag-a-act sa centroid yung live load. So okay na yan. Assume natin na nag-a-apply yan sa taas, no? So 0.0852 plus 2 times 1.44 plus 1.6, multiply ko yan sa 1.2, then sine 18.43. Kuha natin with weight tangential is equals to calculate natin. Ayan, okay na yan. 2 times ayan, sine, ilisan na natin yan ng sine 2.33 kilonewton per meter. So ayan, may loads, may kuha na tayo, may mga weights na tayo. Yung hinanap na natin dyan is yung moment. So dito ko na lang isusulat para makuha natin yung moment direkta. So mx is equals to 1 over 9 times 3.54 times yung L. Ano ba yung L? Yung L is sinabi dito is 3
3 meters, diba? 3 meters. Yan yung spacing ng truss to truss. So, 3 meters squared. Tsaka yung my dito is 1 over 90 times 2.33 3 squared. That means we also may value na tayo ng MUX at saka MUY. Which is kapag makompute natin yan. Pag makompute natin yan, may MUX at MUY na tayo. Sige. So 1.9, 1 over 9, sorry. 1 over 9 times 3.54 times 3 squared equals to 3.54. Ay, makakancel out lang pala, no? 3.54 kilonewton meter. Line ko lang nakita, sorry. Then 1 over 90 times, sagot dito is 2.33. Ayan, 0.233 kilonewton meter. Yan, kuha na natin yung sagot siguro, no? Magamit lang tayo ng interaction value. So, yung interaction, nagbe-base ito dito sa ating formula na MUX over phi MNX plus MUY phi over MNY less than or equals to 1. Ayan. Since may value na tayo ng mga nakukuha natin na mga capacity, which is 5.95 at saka 24.26, at yung ultimate moment, isa-substitute na natin. So, 3.54 over 24.26 plus ito, ano ba yung sagot dyan? Yung 0.233 plus 5.95. 5.95. And ano yan mga transition? Ano yung pag masosolve natin yan? Anong sagot talaga makukuha natin? 3.54 plus over 24.26 plus 0.233 over 5.95. Ayan, 0.815. Ano ba nasa choices? 0.815. Ano yung nasa 0.815, no? Ayan, letter A. Letter A. Ito yung however, yung sa number 2, no? Change ko to, duplicate ko yan. Yung sa number 2 naman, guys, magbabago yung load combi dito. Kasi yung sinabi dito is 1.2 plus 1L plus 1W in the windward side. So meaning ito gagamitin natin. At saka yung direction ng wind is always perpendicular yan sa ating cross section. I mean parallel pala siya sa ating cross section, no. Ito. Which is the same lang siya sa weight normal. So hindi na natin yan need i-multiply ng cosine theta. So erase ko muna to. Kasi mag-compute tayo ulit ng hindi ko pala nasulat yung 0.185 no? Wait, sulat ko muna 0.185. Sorry, 0.185 less than or equals to 1. Okay, dito erase ko na. Change ko muna yung dito. Ayan, dyan. Ito rin, erase ko rin to. Tsaka ito rin, erase ko rin. Ayan. Okay. Tsaka ito, magbabago yung load combi natin. Ito 1.2, the same. 1.2, the same rin. Yung dito lang, 1. Magiging 1 yan. 1. 1.0. Which is 1 kPa. Na at the same time, ito since windman yan, multiply ng 1.4 kPa. Okay. So,
makukuha natin yan. By the way ha, since always parallel naman yan dito sa ating section, yung application ng yung wind pressure, yung wind load dito is hindi na tayo maglalagay ng wind load doon sa tangential, no? Kasi always walang bend na mangyayari dyan sa about y. Kasi nga wala yung tangential component. Palaging nasa normal component yung wind. Ayan. Actually, try ko pa DL. Try ko na i-compute. So, weight torbal is equals to 0.0852 plus 2.44 na lang rekta multiplied sa spacing na 1.2, no? 1.2, ayan. Cosine 18.43. Then i-add ko na lang yung 1.4 times 0.2 times 1.2. Ayan. Ano value ng weight normal natin? Susulat ko na lang rin yung weight tangential. 0.0852 plus 2 times 2.44 times 1.2 sine 18.43. Weight tangential. Ayan. Sulat ko na sa calculator ko. 0.0852 plus 2.44 times 1.2 cosine, yapo. Ito. Ayan. Cosine 18.43 plus 0.2 plus 1.4 plus 1.2. Ayan. Ilan ba yung mabibigay natin? 3.19. So, 3.19 kilonewton per meter. Tsaka yung weight tangential, ano ba yung value ng weight tangential dyan? So, 0.0852 plus 2 times 2.44 times 1.2 sine 18.43, makukuha natin ang sagot is 1.88. Yan, so proceed na tayo dito, no? Compute na natin yung mx at saka yung my. Makikita ba sa calcul? Excuse muna, dito na lang. Mux is equals to 1 over 9 times 3.19 times 3 squared is equals to, pan lang yan, 3.19 kilonewton meter. Tsaka yung MUY natin is just equals to 1 over 90 times 1.88 times 3 squared. Yung value ng MUY natin is equals to 1 over 90 times 1.88 times 3 squared. Kuha natin ang sagot dyan is 0.188. Pero actually, 0.19 ko na lang yan. I think approximate na makukuha natin ang mga value, no? And then, yung equation, yung interaction equation, simply, you said 3.19, divide natin yan sa 5.95 plus 0.19, actually naka-kilonewton meter yan, over 24, nabali pala ako ng substitute, 24.26 pala yung MNX time, sorry. Ito, 24.26 plus 0.19 over 5.95 less than or equals to 1. So, calculate natin, no? 3.19 over 24.26 plus
0.19 over 5.95. 0.163. Nasa choices ba? 0.163. I think approximate na yung 0.164, no? If ako papiliin nyo, 0.163 yung sagot, pero 0.164 yung nasa choices. Kaya, yung isasagot ko dyan is 0.164. Ito. Then check ko muna if nakita ba. Ayan, ayan. Ayan. 0.164. Ano, no? Dahil lang siguro yan sa rounding off, no? Dahil lang siguro yan sa rounding off. Pero ito, no? Yung number 3 is the same lang rin sa number 1. Yung, instead na 1 over 9 yung ginagamit over 1 over 90, kakopy paste ko na lang tong yung problem number 1. Saan ba yan? Ito. Kakopy paste ko na lang to. Duplicate, move down. Wait. Parang nawala ko Ano ba yun? Ayan. So instead, ayan, okay na talaga yung weight dito. Yung gagawin ko lang is ganito, no? Di ba alam natin na 1 over 9 tsaka 1 over 1 over 90 yung coefficients diyan kapag may dalawang sagrads kapag may dalawang sagrads na apply dito, no, sa middle thirds or by third points. Yung dito naman sa pag one sagrad doon na apply dito sa midspan, yung dito daw, magiging L over 2 yan. And yung bending dyan is just simply 1 over 8 Wn and L squared, tsaka yung My dyan is 1 over 32 Wt L squared. Pero since may naka-compute naman tayo dito na MUX at MUY, yung gagawin ko na lang is paano ko yan siya i-convert, no? So to convert MUY to convert itong yung Y dito para sa dalawang sagrads into 1, yung 1 over 9, yung value dito is multiply ko na lang siya ng ng 90 over 32. Kasi nga, no, if I multiply this into 90, ayan, multiply ko yan ng 90 over 32, maka-cancel out yung 90 dyan. Diba? Maka-cancel out yung 90 dyan. So, magiging 1 over 32 yung sagot. And the same logic rin, ma-apply dito sa 1 over 9. Multiply ko yan ng 9/8. Maka-cancel out yung 9. Magiging 1 over 8. Magiging 1 sagrad na yan. So, ito, multiply ko na lang dyan ng 9 over 8. Then, pwede na tayong bumalik sa ito yung bumalik sa ating equation. So yan, sulat ko na lang. Copy paste ko na lang to. Yan. Paste. Ito. Yung i-change ko lang dyan is yung configuration of the equation. Ayan. So, dito na lang ako magsusulat. So, 3.54 over 9 over 8 over yung M and X dyan is 24.26 tsaka 0.233 over 90 over 32 over 5.95 less than or equals to 1 yan. So, saan ko ba isulat yung final answer? Dito na lang, no? Dito ko na lang isulat yung final answer. So, pag-calculate ko yan dyan dito is 3.54
54 times 9 over 8 plus 0.233, ayan, 0.233 times 90 over 32. Wait natin, 0.27. May 0.27 ba sa kan? Ayan na. Wait, 0.64. Ayan, 0.275. So, makukuha natin yung sagot, 0.271. So, ayan, no. Ito lang talaga yung kwan guys, yung procedure dito sa kwan lang sa board exam, especially if makakalculate tayo ng interaction value sa per lens. Pero gusto nyo pero yung next video dito is magtatakol tayo about sa kwan, no? Magtatakol tayo about sa Caltech neto. So ayun. See you siguro in the next video, and yeah, I hope may natutunan kayo. So God bless, goodbye, and take care.